senaryo ang maaring maging resulta ng isang impeachment trial. Depende sa kung makatulang guilty o mag-resign ang nasasakdal o maunsyami ang paglilitis. Ang iba, nasaksihan na sa kasaysayan. Alamin ang mga posibilidad sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Naghahanda na ngayon ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang ikatlong kasong lilitisin sa kasaysayan ng Pilipinas. Inaaral na ang gagamiting rules of impeachment at magpapagawa na rin ng robe para sa mga senador na uupong hukom. Sa Senate Museum, nakadisplay ang mga dating impeachment robe, kabilang ang kay nooy senador at ngayon Pangulong Bongbong Marcos. So ito ay dapat gagamitin nila nung impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona at ito yung dapat susuotin ni Pangulong Bongbong Marcos na noon ay senador pero pinalitan kasi nila itong tela, ginawa nilang velvet kaya hindi na ito nagamit. Pero may iba-ibang version dito. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, ngayon daw ang gagamitin nila ay ganitong kulay pa rin dahil ito yung official color ng Senado. Narito rin ang impeachment vault kung saan inilagay ang mga envelope ng ebidensya ng impeachment ni dating Pangulong Estrada. Ang witness stand naman sa Corona impeachment na nakadisplay rin dito, kinuha muna para gamitin muli sa impeachment ni VP Sara. Sa isang impeachment trial, magpapasya ang mga senator judges kung guilty o not guilty ang nasasakdal. Kung guilty ang hatol, matatanggal siya sa pwesto at hindi na maaaring humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Gaya sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona noong taong 2012 na hinatulang guilty dahil sa hindi pagdeklara ng yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sakaling maakwit, maaari uling magsampa ng impeachment complaint matapos ang isang taon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang naaakwit sa mga inimpeach na opisyal. Maaari ring hindi matuloy ang impeachment trial dahil nag-resign sa pwesto ang opisyal, gaya sa kaso ni dating Ombudsman Maria Merceditas Gutierrez na na-impeach dahil sa hindi raw kaagad na pag-aksyon sa mga kaso ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at iba. Taong 2011, bago pa masimula ng paglilitis, nagbitiw siya sa pwesto at in-archive na lang ng Senado ang impeachment complaint sa kanya. Sa kaso naman ni dating COMELEC Chairman Andres Bautista noong taong 2017, ilang oras matapos niya inanunsyo na magbibitiw sa pagtatapos ng taon, inimpeach siya ng Kamara dahil sa umano'y kayamanang hindi niya idineklara at iba pa. Agad na tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation. Pero tingin ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, dapat ituloy ang impeachment trial kahit nagbitiw sa pwesto ang opisyal. Hindi lang kasi pagtanggal sa pwesto ang penalty, kundi pati disqualification sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. People have to know whether or not the charges are correct. The Constitution does not say or, it says and disqualification from any public office. I don't think it's good public policy also to just let people resign and then hindi na sila mananagot. Kahit naman maumpisahan ang impeachment trial, pwede pa rin itong maunsyami, gaya sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2001 dahil nagkaroon ng EDSA 2 bago siya mahatulan. Sabi ni Cayosa, hadlang sa tamang hustisya ang mga ganito. Though admittedly, an impeachment trial or impeachment is a political process, but it is not totally political. So equal important, even more important than the political, persuasions of the actors in an impeachment trial is the truth, and accountability. And you can only determine that in an orderly manner if you finish an impeachment trial. Maaari namang Korte Suprema na ang magdesisyon para tanggalin sa pwesto ang isang opisyal, gaya ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Noong taong 2018, aprobado na sa House Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa kanya para sa hindi umano pag-file ng kanyang SALN noong nagtuturo pa sa UP. Pero pinatalsik na siya ng kanyang kapwa mahistrado sa Korte Suprema na pumabor sa quo warranto petition laban sa kanya. Alinman sa mga senaryo ang mangyari, sinabi ni Cayosa na pwede pa rin maghain ng kasong kriminal at sibil laban sa impeached official. If there's enough evidence, they can pursue criminal charges against the impeached official. There's no double jeopardy. As a matter of fact, even civil charges for cases for civil damages may arise out of the same part. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.